Uy! Magandang araw sa inyo mga master, mga kuya. Narinig niyo na ba na kahit hanggang ngayon may discrimination pa rin nagaganap sa ating pagbibisikleta, sa ating industriya ng bisikleta? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tara! Grabe no mga master. Nakakalungkot ng isipin na sa tagal-tagal ng dami ng nagbibisikleta at sa iba't ibang genre ng bisikleta, mapa MTB ka, road bike, touring, gravel, XC, folding bike, fat bike, BMX, Japanese bike. Alam mo yung mga ganyan, meron pa rin palang nagaganap na diskriminasyon pagdating sa ganyan. Nakakalungkot ng isipin na pare-pareho tayo ng pinipidilan, pare-pareho tayo ng gustong mangyari sa pagbibisikleta. Nagkataon lang na meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagbibisikleta. Pero, ang kagandahan lang doon, makikita mo na yung pagbibisikleta natin, may kinapupuntahan. At ang pangit lang doon, may mga ibang kaibigan tayo, mga siklistang kaibigan natin, na nakakaranas ng diskriminasyon. Okay? Unang-unang diskriminasyon na nakikita natin, mga master, yung tinatawag na kapag hindi ka naka-road bike, or kapag hindi ka naka-mountain bike, or kapag hindi ka naka-folding bike, or hindi ka naka-fat bike, outcast ka. Bakit may ganong bakit merong ganong hindi pagkakabuklod-buklod pagdating sa larangan ng pagbibisikleta? Pwede naman tayo magbisikleta ng masaya lang. Pwede naman tayo magsama-sama kahit na kahit na ano pa ang bisikletang ginagamit mo. Alam niyo mga master, kasi nagsimula yung mga ganyan sa mga tinatawag na team. Sa mga motor kasi, di ba? Team New Philippines, Team ganito Philippines, Team Suzuki Philippines. Ngayon, parang na-acquire ng mga tao dito sa atin. Kasi minsan, mga Pilipino kasi minsan talaga yung gitero din talaga eh. Team MTB PHQC, Team MTB PH Baguio, mga ganyan. Pero hindi ko alam kung meron yun. Disclaimer lang, hindi ko alam kung meron ganung grupo. Team Road Bike Pangasinan, mga ganon. Ibig sabihin, kung ganon, hindi ka pwede sumali kung naka-MTB ka. Dapat naka-RB ka, di ba? So, nakakalungkot lang kasi minsan isipin na parang pag hindi ka katulad na gamit nila, bawal ka sumama sa ride nila. Di ba? Tapos, ang isa pa doon, mga master, kapag ka, halimbawa, ikaw ay naka-MTB o ikaw ay naka-gravel bike o ikaw ay naka-folding bike, tapos sumama ka sa mga naka-RB, especially kung ang RB nila medyo may presyo, diba? Mangyayari, yung tingin sa'yo ng mga taong mga naka-RB na medyo may presyo, kung ikaw ay naka-MTB lang, o kung ikaw ay fat bike, or kung ikaw ay naka-gravel bike na budget meal, mga mid-range, yung tingin nila sa'yo hindi bilong. Alam mo yun? Nakaranas ako niyan. Alam nyo bakit ko nasasabi? Nakaranas ako niyan. Tandaan nyo mga master, ha? Lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga ibina-vlog ko, lahat yon mga master naranasan ko. At lahat yon na-experience ko sa mga tao, sa bisikleta, at sa lahat ng mga napupuntahan ko. Na-experience ko yun. Hindi ako pwedeng mag-imbento ng mga pangyayari at ng mga salita na hindi ko naranasan. Okay? So, at isa pang diskriminasyon, mga master, ha? Kapag hindi ka naka-jersey, pag hindi ka naka-jersey na pang bisikleta,
na pang-biker, na pang-cyclist, pakiramdam nila para kang newbie. Pakiramdam nila para kang baguhan lang sa pagbibisikleta, baguhan ka lang nagbibisikleta sa ganung di ba? Hanggang ngayon meron ganun pa rin, no? Yung mga mentality ng mga tao, ng mga kasama natin. Huwag na kayong ganun, mga master. Pag nakakita kayo ng mga siklista, especially pag nasa taktak kayo, kung first time kayo nagtaktak, makikita nyo dyan, makikita nyo sa taktak, mga master. Lahat yan, ayoko sanang mag-judge, pero hindi ko naman talaga ginajudge. Ang sa akin lang, nakikita ko, parang nangyayari, parang mo yung party ng kabataan na parang nagiging flexan nagiging payabangan nagiging, hindi ko nila lahat may mga nakikita lang ako. Kung ngayon, kung tingin mo kasama ko doon, hindi ko na problema yun. Yun lang. Yeah. Pag nandun ako kasi mga master, nasa gilid lang ako nasa sulok lang ako. Hindi ako masyadong, actually, nandun lang ako sa paligid lang ako. Tinitingnan ko lang, inoobserbahan ko lang yung kilos ng mga tao. Siyempre, kahit pa paano, meron naman tayong subject na natutunan, na may psychology subject tayo. So, binabasa ko yung mga galaw nila, binabasa ko yung mga monstra ng kilos nila, pinagbabasehan ko yung pagsasalita nila. Sobra yung nakikita kong ayoko sabihin, pero sobrang pagyayabang yung ginagawa nila na yung kinukwentuhan nila, yung pinagsasabihan nila, mga naka-budget bike, mga naka-budget meal na bike, tapos pagyayabangan mo ng gano'n, magkaroon naman kayo ng consideration. Ngayon, kung nakikita nyo na hindi maganda yung bisikleta, mura yung bisikleta, huwag nyo i-discriminate. I-welcome nyo sa grupo, i-welcome nyo sa taktak, i-welcome nyo sa lahat ng pagkakataon sa pagbibisikleta natin. Di ba? Hindi pwede yung maganda yung bike mo, tapos pag nakakita ka ng pangit na bike, yung mumurahin na bike, na budget meal na bike, pati mga pyesa, i-flex mo yung sayo. Karoon pa naman ng konting konsiderasyon, master. Okay, sige, given, maganda yung bike mo, mamahalin yung bike mo, pero paano yung feelings naman nung isang pinagyayabangan mo? Mahiya ka naman, maawa naman tayo sa mga ganong tao na walang kakayahan na bumili ng bagong bike, bumili ng mamahaling bike, di ba? So ngayon, discrimination, isa pa. Kayong mga kayong mga medyo nakamumurahin naman na bisikleta, huwag niyo kaawaan ang sarili niyo sa bagay na huwag niyo nang ilaan ang sarili niyo sa bagay, dali na sarili niyo sa isang lugar kung saan madidiscriminate kayo at makakaramdam kayo ng hindi maganda. Alamin niyo rin sana kahit papaano kung saan hindi kayo ma-offend na lugar, na grupo. Yun lang sa inyong masasabi ko, mga master. Ngayon, pagka nasaktan kayo, pag tinanong kung magkano yung bike nyo, tapos sinabi nyo yung gatong presyo, magagalit kayo, magdaramdam kayo. Huwag! Dapat kayo rin mismo, alamin nyo sa sarili nyo, kung saan yung lugar nyo, kung saan kayo hindi madidiscriminate, at kung saan kayo dapat lugar. Okay? Para, huwag mo nang hintayin na may masabi pa sila sa'yo. Kasi pag may nasabi pa sila sa'yo, masasaktan ka, magra-run ka sa Facebook, magra-run ka sa YouTube, magra-run ka sa TikTok. Diba? So ikaw mismo, alamin mo na sa sarili mo, master, kung hanggang saan ka muna. Hindi ko sinasabing ka lang, hanggang saan ka lang. Hanggang saan ka muna. Ngayon, kapag ka medyo okay na, mag-upgrade ka. Palakasin mo pagandahin mo yung bisikleta mo. Diba? Ngayon, kung sa tingin mo naman, kaya mong bitbitin yung sarili mo, pati yung bisikleta mo, sa grupo na medyo may mga high-end, at tingin mo naman, kaya mo silang laruin, at tingin mo naman, mababait sila, go, edi maganda yun. Diba? Maganda yun. Kasi, alam niyo mga master, ang bottom line lang ng sinasabi ko, yung diskriminasyon sa pagbibisikleta, anumang klaseng diskriminasyon yan, mapa, itsura ng bike, presyo ng bike, suot mo pagdating sa pagbibisikleta, walang kinalaman yan sa pagbibisikleta natin. Ang pinakamahalaga mga master, nag-e-enjoy tayo
sa ating ginagawang pagbibisikleta at iniaalay natin ang ginagawa natin sa Panginoon at the same time, masaya sa pakiramdam natin na tayo ay nag-e-enjoy, nagiging healthy sa pagbibisikleta. Yun lang, ganun lang kasimple mga master. Okay, kaya yung mga diskriminasyon, iwasan nyo na yan, tanggalin nyo na yan. Huwag na kayong makipagkumpetensya sa RV, huwag na kayong makipagkumpetensya sa MTB kasi magkakaiba tayo ng genre. Iba't ibang genre, iba't ibang gamit. Kaya wala tayong dapat i-diskriminasyon. Okay? Pare-pareho lang tayong pumipidal. Nagkataon lang na may pera ka. Nagkataon lang na medyo mas mahirap sila. Pero bottom line nun, at the end of the day, pareho pa rin bisikleta yan. Alright? Ganun lang. Tapos na. Okay, maraming salamat. Maikli lang, pero at least kahit pa paano sweet. Salamat. Paano? Palaging tandaan. Wala ba kayo ng kaalaman, mahirapan pero yung suko? Ako po si Papa Jack. Paalam. Ciao.